Purihin ang mahal na Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. Sa umaga pong ito, muli po ang inyong kamanggagawa ng inyong kapatid kay Kristo ay narito para po sa pagsasahipapawid ng programang Bread of Life. Maalab na pagbati po sa lahat ng ating mga brothers and sisters sa iba't ibang church, iba-ibang denomination, saan mang lugar kayo naroon. Binabati ko kayo ng isang maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. So sa lahat ng mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po mga brothers and sisters, mga kuya, mga ate, mga nanay, mga lola, mga tatay, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang bansa, diyan po sa Amerika, sa Canada, sa New Zealand, sa Singapore, sa Taiwan, sa China, Hong Kong, Macau, sa iba't iba pang mga lugar, dyan sa Middle East, dyan po sa Japan, sa iba pang mga bansa, saan man kayo naroon, ako'y nagpapaabot ng maalab na pagbati sa ngalan ng ating Panginoon. Muli po ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos ay narito para po muli ay magsagawa ng live streaming na ang layunin po nito, tayo po ay abutin ng salita ng Diyos o tayo po ay hatidan ng salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating buhay espiritual. Ito ang nagpapatatag at nagpapatibay ng ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa mga gutom at talagang gusto na lalo pang tumibay ang pananampalataya sa Diyos, patuloy na maging maapoy ang kanilang relasyon sa Panginoon, maging mainit sa gawaing paglilingkod, halina at tayo ay patuloy na magsama-sama sa atin pong Bread of Life program. At kung nariyan na po kayo, tayo po ay magsisimula na pong magbasa sa salita ng Diyos. Hindi ko na po masyadong inahabaan ang pagbati kasi po minsan kung kailan po nasa highlights tayo ng ating pangangaral, saka po nagluluko yung ating signal. Mas maganda po kasi ang signal ng maagang maaga. So higit na bigyang pansin natin po ay ang tutukan ang pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At kung nandyan na po kayo, ay inyo pong buksan ang aklat po ng mga taga Roma 12. Yan, Roma 12. 1. Yan. Sabi po dito sa salin na mabuting balita version at doon sa isang salin na ang salita ng Diyos, bagamat parehas Tagalog version ay medyo po mayroon pong magandang pagkakagamit ang bawat salita. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa isang salin po ng version ng Biblia ay nakalagay, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Pinagpala ang bahagi ng kasulatang ating binasa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mabiyaya mapagmahal na Diyos, ang manaming makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, malugod ka po naming pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila ang iyong banal na pangalan. Sapagkat ang iyong salita ay muli po naming binasa at muli po naming pagsasaluhan bilang pagkain ang aming buhay espiritual. Tulungan mo kami, Panginoon, na manamnam namin ang sustansya na nakapaloob dito, mapatatag, mapalakas, mapaunlad ang aming buhay pananampalataya. Salamat, Panginoon. Purihin, takilain ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming pagsamot dalangin. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang ating mahal na Diyos. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng aking mga kaibigan, tagapakinig at taga-subaybay ng programang Bread of Life na atin pong isinasagawa every 6 a.m. in the morning, ako po ay nagagalak, lalong-lalo na sa mga kapatid, kamanggagawa, maging yung mga sa Canada,
mga taga-subaybay po natin dyan po sa New Zealand, mga taga-subaybay po natin dyan sa parte po ng San Francisco, California, sa San Jose, sa Sacramento, sa Hayward. Nagagalak ang aking puso na kayo po ay nagbibigay po ng inyo pong mga donasyon at tulong para po sa pagtataguyod ng ating gawain. Hindi lamang po dito sa ating live streaming, kundi po sa atin pong mga mission evangelism na isinasagawa po sa iba't ibang lugar po dito sa lalawigan ng Camarines Norte, lalong-lalo na po sa atin pong gagawin na mga island mission. At salamat po, tayo po ay nakabuo na po ng boat for mission at nakabili na rin po ng isang bagong makina, kulang na lang po ng isa, pero ito po ay ating nagagamit na. At salamat din po sapagkat tayo po ay nakapaglagay na rin po ng solar po doon sa island. At ngayon ay tayo po ay nagbubuo naman ng isang set ng mga instrumento na gagamitin po natin sa mga crusade evangelism sa iba't ibang lugar po, lalong-lalo na sa iba't ibang mga barangay sa mga island dito po sa Camarines Norte. At abutin pa rin po natin ang mga lugar po ng Quezon Province, yung mga island po dyan. At ang boat service po natin ay ito po ay gamit na gamit, at lalo na po sa darating po na summertime. Kaya sa mga kapatid na bukas palad na nagbibigay ng kailang mga tulong at suporta, pagpalain po kayo ng Panginoon ng higit kaysa sapat. At hindi man namin kayo kasama sa kayo sa pisikal sa gawaing pagbimisyon, pero ang inyong mga tulong ay nagiging daan para maabot natin ang maraming tao. At ngayon ngang umaga ay nais ko po kayong anyayahan sa pag-aaral dito po sa Roma 12:1, na kung saan po ay mayroon pong panawagan si Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang po doon sa kanyang sinulatan ng mga taga-Roma, kundi ako'y naniniwala na ito po ay para po sa lahat. Nang sabi diyan, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, at dito nga po ay ginamit yung salitang alang-alang sa pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, sa maraming pagkakataon na tayo kinaawaan ng Diyos. Ako ay namamanhik o nakikiusap sa inyo. Isipin po ninyo, nakikiusap pa. Ibigay ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Ayan. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, ang pagbibigay na the best, o ang hinihingi ng Diyos na pagbibigay na dapat gawin ng tao na nais niya yung the best. Yan. Ano yung the best na maibibigay natin sa Panginoon? Sometimes pagbibigay ang pag-uusapan, lagi po tayo nakapokus sa pera, sa anumang mga material na bagay. Bagamat kasama po yan sa ating pagtatalakay sa the best na pagbibigay na hinihingi ng Diyos. Pero gusto kong unang bigyang pansin ay ito pong sinabi po sa aklat ng mga taga-Roma na ibigay ninyo, ihandog ninyo, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Yan. So, marami pong tao nakakakilala sa Diyos, nakakaalam ng salita ng Diyos, naniniwala sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos. Pero pag ang pag-uusapan ay yung pagbibigay na ng kanyang buhay, ng kanyang sarili sa Diyos, ay doon po marami po yung hindi nila kayang gawin. Hindi nila kayang i-apply. Bakit po, mga kapatid? Kasi marami pong tao nabubuhay sa sarili nila. Mahal na mahal ang sarili nila. Kaya ang tawag doon ay, kung Kristiyano man, ay Kristiyano siya, kaya lang makasarili. Lagi siya nakatingin sa kanyang sarili. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa isang bahagi ng kasulatan sa Lucas, Kabanatang 9, talatang 23, at the following verse, kung ang sino man gustong maging alagad ko, tagasunod o sumunod sa akin, kailangang itakwil niya, limutin niya ang kanyang sarili, saka lang siya makakasunod. Nang ibig sabihin po, mga kapatid, mga kamanggagawa,
nating mahalin ng higit sa Diyos ang ating sarili. Ayan. Dahil kuminsan sa labis na pag-iisip ng tao sa kanyang sarili, ang tawag na po dyan ay pagiging makasarili. Kaya nga, pagdating sa the best na pagbibigay na dapat gawin ng tao, ang the best talaga na hinahanap ng Diyos, yung ibigay natin yung sarili natin sa Kanya. Ano pong ibig sabihin niya ng pagbibigay ng sarili sa Diyos? Yung magbigay ka ng oras, ng time. Katulad ngayong umaga, mayroon tayong live streaming. Yung ikaw ay gumising ng maaga, sumama sa ating pananalangin, makipagbukas sa salita ng Diyos, makinig, mag-aral, yan po ay pagbibigay na po ng sarili sa Diyos. Yan. Iisang tabi mo yung mga dati mong ginagawa, kung pagkaumaga ang ginagawa mo, binubuksan mo yung television, inuuna mo yung panonood ng mga, kung anong mga gustong panoorin, ay yung iba naman, yung mga magsasabong, pagkagising sa umaga, ang inuuna yung manok na sasabungin, hinihimas-himas. Yung iba naman, yung mga gawain sa bahay. Pero, yung unahin mo ang Diyos pagkagising mo pa lang sa umaga, mahirap kong gawin yan unless na kaya mo nang ibigay ang iyong sarili. O kung ibinigay mo na ang iyong sarili sa Diyos. Ang ibig sabihin na ibigay natin ang ating buhay sa Diyos, ito yung tayo ay magkaroon ng availability o sapat na panahon o paglaan ng panahon kahit walang oras, gumawa ka ng oras for the Lord. Bakit? Ay priority mo siya. Kaya, kung ano yung inaakala mong higit na nais niya, iyon ang gagawin. At isa sa pinaka-nais ng Diyos sa tao, ibigay mo yung sarili mo sa Kanya. Ang pagbibigay ng ating sarili sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng availability, pagkakaroon ng panahon, ng time para sa Panginoon. Kaya salamat sa mga masisipag na nag-online tuwing umaga at nagbubukas sa programa ng Bread of Life at sumusubaybay dito. Nagagalak ang aking puso na kayo po ay mayroon ng kauhawan at kasipagan na makiisa sa gawain ito. Iyan ay isa sa palatandaan na ibinibigay na ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Naglalaang na kayo ng oras para sa Diyos. At kung ako ay nasisiyahan na nakikita ko na kayo ay maagang-maaga nag-online at nakikita ko ang inyong mga pangalan, ang inyong mga mukha, ang inyong mga picture sa screen ng aking ginagamit na cellphone, ay higit sa lahat na natutuwa ang Diyos. Hindi ko man kayo mabati isa-isa, pero ang Diyos ay tiyak na nakikita kayo at nagagalak siya sa kanyang banal na trono na makita na may mga tao na ibinibigay ang kanilang oras at panahon na maagang-maaga pa lang ng pagkagising ay inuuna na siya. At sa ganitong paraan ay natutupad natin ang sinasabi ng Panginoon, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, at ang pangako niya, in all these things shall be added unto you. Hallelujah! Kaya yung mga tao na maagang-maaga pa lang ay nandiyan na at talagang inuuna na ang Panginoon, na hindi inuuna yung kanilang mga unan at mga iba-iba pang gawain sa kanilang tahanan, ako po'y naniniwala na hindi ang pagkukulangin ng Diyos. Dahil sabi niya yan pag inuna natin siya lahat ng bagay na kailangan ay idadagdag niya. Pupunuan niya ang lahat ng kakulangan sa ating buhay. Kaya kung gusto natin na laging kumpleto, laging pinupunuan ng Diyos ang lahat ng kakulangan sa ating buhay, seek you first the kingdom of God. Unahin natin ang ukol sa kanyang kaharian. Iyan ang susi para hindi tayo magkulang. Kaya maraming kulang sa ating buhay
kahahabol ng grasya ng Panginoon, sa kahahabol na didisgrasya, sa kahahabol ng pagpapala na pipinsala. No, wag nating habulin yan. Dahil pag inuna mo ang Diyos, sasalubong yan sa iyo. Hallelujah. Sasalubungin ka ng pagpapala. Magugulat ka na lang. May mga ginagamit ng Diyos para dumaloy sa iyo ang lahat ng iyong mga pangangailangan, para punan ka sa lahat ng iyong kakulangan. Ganyang kabuti ang ating Diyos kapag ibinigay mo ang iyong buhay, ang iyong oras at panahon sa Kanya. Katulad na sinabi ko sa inyo, kung pagkagising ninyo sa umaga, nandyan na kayo, nagbubuklat ng Biblia, nagbabasa ng salita ng Diyos, o kaya nananalangin, sumasamba, nagpupuri sa Kanya, at pagkatapos kayo ay nagbubukas ng inyong mga cellphone, ng inyong mga laptop, o ng inyong mga computer, at tinitingnan nyo, kaagad ay ang programa ng Bread of Life, inaabangan para kayo ay makisalo sa pagsasalo-salo sa tinapay ng buhay. Kayo ay nakikinig, kayo ay nakapag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo po, kung ako ay nagagalak, higit na nagagalak ang ating Amang nasa langit, higit na nagagalak ang ating Panginoon, sapagkat nakikita niya na may mga tao na inuuna siya, binibigyan siya ng importansya, na handang ialay ang oras at panahon para sa kanyang gawain, para sa kanyang salita. Pangako ng Diyos yan. Kapag inuna natin siya at ang kanyang kaharian, yung mga kailangan natin ay dagdag ng dagdag, dagdag ng dagdag, dating ng dating, dating ng dating. Kaya nga kung sinusunod lang natin ang kanyang kalooban, ang biyaya at pagpapala ng Diyos, parang alon sa dalampasigan, na walang humpay na dumadaloy at bumabayo sa ating buhay. Ang sarap bayuhin ng maraming pagpapala. Ang sarap bayuhin ng mga sign and wonders, miracle, ng mga spiritual blessing. Kasi minsan nakikita lang po natin ay financial blessing. No. Marami pong spiritual blessing. Yung magising ka lang pagkaumaga na normal, maayos ang iyong pangangatawan, wala kang nararamdamang mga sakit, masaganang pagpapala na yan ng Panginoon. Yung may kinakain ka araw-araw, masaganang pagpapala na yan ng Diyos. Yung wala ka sa ospital, yung wala ka sa lugar na may gera, yung wala ka sa lugar na ng mga nakubid, ng mga tinamaan ng virus, yung wala ka sa banig ng karamdaman, yung wala ka sa lugar na may kaguluhan, yung wala ka sa lugar na sinasalanta ng iba't ibang mga kalamidad, may nakasaganang biyaya at pagpapala na yan ng Diyos. Hallelujah! Na dapat nating purihin, pasalamatan ng Diyos dahil sa mga biyayang ito, sapagkat napakaraming tao ang naghangad ng masaganang biyaya at pagpapala, lalo na sa espiritual na aspeto ng buhay, na hindi nila natatamasa ito. Ang dahilan, hindi nila ibinibigay ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Kaya nga, ang panawagan ni Apostol Pablo dito sa Roma 12:1, ako ikay nakikiusap sa inyo, tingnan po ninyo yung salita, ako'y namamanhik sa ibang salin, alang-alang sa maraming biyaya at kagandahang loob ng Diyos na ibinigay niya sa atin, ibigay din ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Ano ba yung kagandahang loob na ginawa ng Diyos para sa atin? At bakit ang hinihingi niya, ibigay natin yung buhay natin sa Kanya? Isa po sa masaganang biyaya at kagandahang loob ng Diyos ay yung ibinigay si Jesucristo para sa atin. Tunghayan po natin, kung mayroon po tayong kabisadong John 3:16, tunghayan po natin ang 1 John 3:16 o unang Juan chapter 3. Unang Juan
chapter 3. Kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, pwede po ninyong sundan. 16. Yan. Chapter 3. Na dito po ay mababasa po natin. Yan. Okay. Sabi diyan, sa ganitong paraan natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Ayan. Dahil daw po sa masaganang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Para ano? Para ikaw ay matubos. Para ikaw ay makapanumbalik sa Diyos. Para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Para ikaw, kung mamatay, ay muli kang mabuhay. At sa iyong muling pagkabuhay, ay magkamit ka ng buhay sa piling niya na buhay na walang hanggan. Iyan ang matibay na katunayan na ang Diyos ay mayroong masaganang pag-ibig sa atin. Kaya nga mayroon tayong John 3:16 na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil nga dyan, sabi dito natin makilala ang tunay na pag-ibig ng Diyos dahil nagbigay siya ng buhay buhay ng kanyang bugtong na anak. At dahil ibinigay niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak, nakikiusap din siya sa mga tao na ibigay din ang kanilang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo sa Roma 12:1 at sa pamamagitan ng 1 John 3:16 ay maliwanag na sinasabi, yamang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, ibigay din natin ang ating buhay para din sa iba. Ayan. Kaya nga pag ikaw ay talagang tao na ibinigay mo na 100% ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka na nabubuhay para sa iyong sarili at mas iniisip mo na yung kapakanan ng iba. Nanda mo nang isakripisyo ang iyong buhay sa ikabubuti ng iba. Yan po yung tunay na pagbibigay na hinahanap ng Diyos. Kasi hindi naman natin talaga personally na maibibigay yung sarili natin sa Diyos eh. Eh bakit? Bakit po? Hindi natin siya nakikita eh. Kaya kung person to person, so ang Panginoon ay haharap lang sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Nakakasama natin siya sa kalagayang espiritu. Pero higit na nakikita ng Panginoon na kaya mong ibigay ang iyong sarili, paghanda kang magmalasakit at tumulong sa iyong kapwa. Ayan. Sabi ng Panginoon, doon sa aklat ng Mateo 25, beginning verse 31, pagdating ng araw, ang mga tao ay haharap sa kanyang banal na trono. At lahat ay magbibigay sulit sa kanya pagdating ng araw. At yung mga matuwid na papasok sa tahanang inihanda sa kalangitan, ay i-welcome ng Panginoon. Halika, welcome kayo. Pumasok na kayo sa tahanang inihanda mula ng likhain sa libutan. Sapagkat ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Ako'y naging hubad, ako'y inyong pinaramtan. Ako'y walang maisuot, ako'y inyong pinaramtan. Walang matuluyan, ako'y inyong pinatuloy. Nagkasakit, nasa bilangguan, ako'y inyong dinala. Sabi ng mga matuwid, ay kailan po nangyari yan, Panginoon? Kailan po kayo nagutom na kayo aming pinakain na uhaw inyong pinainom at amin kayong pinainom? Kailan po kayo walang matuluyan na aming pinatuloy? Kailan kayo naging hubad na kayo aming pinaramtan, na bilanggo na kayo aming dilalaw? Kailan? Sabi ng Panginoon, yamang ginawa ninyo ito sa aking mga kapatid at sa mga abang tao. Sa akin na ninyo yan ginawa. Ayun, yun pala ang dilema nun. So, ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang salita, kapag pala tayo
tayo natutong magmalasakit at abutin ang mga abang tao, mga kawawang tao, yung mga nasa depressed area, ginawa natin yun, hindi para kung kanino. Ginawa natin yun para sa Kanya. Siya na yung ating pinaglingkuran. Siya yung ating napapasaya. Napasaya na natin yung mga abang tao, mga kawawang tao, napasaya pa natin ang Diyos. Ha? Oo, isasakripisyo mo yung sarili mo. Halimbawa, katulad ng ginagawa namin, pupunta kami sa mga tribe. Diba, akala po ba ninyo, hindi yung madaling mag-ministry sa mga tribe. Kasi po, kung offering ang pag-uusapan, hindi sila makakapag-love gift sa atin. Tayo po yung nagla-love gift sa kanila. Tayo yung nagbibigay. Kaya ngayon, iba po yung application ko. Mayroon din pong mga nagla-love gift sa akin. Pag nag-minister po ako sa mga tribo, nagbibigay na rin po ako sa kanila. Part ng mga binibigay nyo sa akin, ay daloy na din po doon sa mga tribo. Sa ganung paraan, na-i-apply natin ang pag-ibig ng Panginoon. Nararamdaman nila, mas na-appreciate nila, hindi lang yung mensahe, kundi na-appreciate nila yung pagmamahal natin. Amen. Na-appreciate nila yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, yung pagmalasakitan natin, yung mga nakakulong, na sila po ay atin pong i-evangelize, sila po ay ating tulungan, i-encourage. Kung sila ay nadimlang, dalhin natin ang ilaw para sila ay maliwanagan. Kasi marami pong nakakagawa ng mga krimen. Madilim po ang kanilang kaisipan. Wala silang ilaw. Salamat na lang may mga tao pong nagmi-minister sa loob ng bilangguan. At marami po ang nakakakilala sa Diyos at naliliwanagan, nakakatagpo ng ilaw sa pamagitan ng mga manggagawa na nangangaral sa loob ng bilangguan. Kasi matagal pa ako nagturo sa bilangguan. From 1996 up to 2001, pabalik-balik po ako sa bilangguan. Kahit lumalabas po ako ng bansa, pagbalik ko ng Pilipinas, nagme-ministry pa rin ako. At ngayon po, ay pabigat ng pabigat po yung ministry natin. Nung ako po'y bumalik sa Bicol, ang burden at compassion ko po ay mga tribo at mga naninirahan sa mga island, na halos hindi na pagtutuunang pansin ng mga mangangaral. At yung aking ang panawagan sa ating pagmi-ministry ay hindi lang tayo magdala ng mabuting balita, mas maganda yung may maibibigay tayo. Lalo na po kung panahon po ng kagutom, ang kagutom po sa kanila, lalo na itong darating na November, December, January, February, yan po yung laging malakas ang dagat, na hindi po nakakapangisda ang mga mangingisda sa island. Yan. Kaya nga po ako nakarating doon sa Calaguas Island kasi may kaibigan kami noong Koreano, katatapos magbagyo, namili ng maraming bigas, namili ng maraming grocery, binigay po namin sa mga tao. At mula po noon, nagkaroon na po ako ng burden po, doon po sa Calaguas Island. At hindi lang po doon, kundi sa mga kalapit na lugar pa. Kasi sila po yung mga abang tao na kailangang abutin, pagmalasakitan. Sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa mga abang tao na yan, sa mga maralita na yan, sa akin ninyo ginagawa. Pero hindi lang po yun. May sinabi rin ang Panginoon, ang gawin ninyo sa aking mga kapatid. Sino yung mga kapatid? Minsan si Jesus nangangaral, nandun siya sa templo. Dumating yung kanyang mga kapatid, pati ang kanyang mga magulang, sila Maria, si Jose, pati. Kasi may mga kapatid po siya sa laman. Isa po dyan sila Santiago, si Santiago. Sabi ng mga tao, nandyan ikang iyong mga kapatid. At sila'y tinitigan ni Jesus. At nagsalita ang Panginoong Jesus. At tinuro yung mga tao doon, yung kanyang mga disipulo, yung mga alagad niya. At sinabi sa mga tao, sino ang aking ina at mga kapatid? Tinuro yung kanyang mga kapatid. Sila ang aking mga ina at mga kapatid. Lahat ng mga sumusunod sa akin, sila ang aking ina at mga kapatid. So, ang ibig sabihin din pala,
na ang gawin ninyo sa mga kapatid kong ito, sa mga maralitang tao, sa akin yung ginagawa. Yung pagmalasakitan natin, ang mga naglilingkod sa Panginoon, ang mga manggagawa ng Panginoon, ang mga nag-alay ng buhay sa ministeryo ng Panginoon. Kapag ginawa natin yan, ginawa din natin sa Panginoon. Bakit po? Ay ambassador sila ni Kristo eh. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya mga alagad, ang sino ang tumanggap sa inyo, ako ang tinanggap. Ang sino mang magtakwil sa inyo, ako ang itinakwil. At ang sino mang magdulot ng kahit na isang basong tubig dahil sila ay alagad ko, hindi ko pawawalan ng gantimpala. Ayan. Kaya nga po, ang pagbibigay ng buhay sa Panginoon ay hindi lang po yung nag-pray tayo, Lord, narito po ako, Panginoon, ibinibigay ko na yung aking sarili sa iyo. Lord, tinatanggap na kita bilang Panginoon, aking tagapagligtas. At mula ngayon, ini-offer ko na sa iyo ang aking buhay. Hindi po ganun lang. Bagamat ganun ang paraan ng pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Pero ang totoong pag-o-offer ng buhay, yung mag-serve ka, tumulong ka, magbigay ka sa mga abang tao, magbigay ka sa mga manggagawa ng Panginoon, sa mga disciple ng Panginoon, mag-support ka sa ministry ng Panginoon, sa pagtataguyod ng mabuting balita. Yan ang hinahanap ng Diyos na pagbibigay ng ating sarili sa Kanya. Na minsan kahit sarili na nating bulsa, kailangan na natin, ay handa nating ilabas. Para po tustusan, tulungan ang manggagawa, ang gawain ng ating Panginoon na itinataguyod. Ngayon po ay nasa full blast evangelism ho tayo. Ako po'y lahat ng panahon at pagkakataon na pwede nating magawa ang pagsiservisyo as an evangelist, bukod po sa every 6 a.m. in the morning na ating pangangaral sa pamagitan ng live streaming dito sa Facebook, meron po tayong ginagawa na talaga pong aktual na pag-evangelist. At bukas po, doon po sa Barangay Tamisan, sakop po ng bayan ng Jose Panganiban dito sa lalawigan ng Camarines Norte, ay mayroon din po naman tayong evangelistic crusade. Doon po ay mayroon pong engineering brigade na gumagawa ng kalsada ng mga sundalo. Sila po ay nagpa-participate sa gawain natin, mga barangay official, at marami pang mga mamamayan doon. So, inaabot natin sila sa ganitong paraan na ibibigay natin ang ating buhay sa Diyos. At kung gusto ninyong mag-participate at sumama sa mga ganitong pagmimisyon, kung nasa abroad kayo, kung may mga trabaho kayo dyan, sa inyong mga lugar, malayo ang inyong lugar, hindi kayo makakasama sa physical. Pero pwede kayong sumuport pagdating sa material na aspeto ng buhay. Material aspect. Anong ibig sabihin? Ang inyong mga offering, kung kayo po'y magpapadala ng inyong mga offering, nagpapakain din po kami. Yan. At hindi lang po yun. Marami pang mga pangangailangan tayo na pinuput up ngayon sa ating gawaing pagmimisyon. Sabi ko nga ngayon binigyan tayo ng boat service ng Panginoon. Kulang pa tayo ng isang makina para garantisado na kahit saan tayo pumalaot ay maganda ang kondisyon ng ating boat, ng ating bangka. Ano ang kailangan ko ngayon? Dahil crusader evangelist ako, at ang tinatarget ko po pag dumating po ako sa isang barangay ay plaza po, covered court, kung may covered court, basketball court, o yung mga bakanting lote na napapaikutan ng mga bahay, doon po tayo naglalagay ng pangangaral ng evangelism. At gusto ko po, pag ako po ay nasa isang barangay, o ako po ay nasa isang island mission, kung pwede po ay masaturate ng sound yung buong barangay, yung buong isla. Yan. Kaya po ako po ay nananalangin at alam kong ibibigay ng Diyos yan ng isang set ng sound system. Malaki-laki pong halaga. Kasi hindi naman po pwede yung mga 100 watts lang. Ang kailangan po natin kung pwede ay 2,000 watts na amplifier.
na pwede pong isaturate ng sound yung buong isla. Yan. So ako po'y nagkakanbas-kanbas na at kiniklaim ko na ibibigay ng Panginoon yan at mabibili ko po yan. Malaki-laki pong halaga. So kailangan po natin ng mga maayos na gamit for the kingdom of God. Para po pag tayo'y nag-preach ng word ni Lord, kahit yung mga tao na nasa loob ng bahay, maaabot sila ng salita ng Panginoon. At ang sabi ng Roma 10:17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos kung may nangangaral sa kanila. Kaya nga po sa pamamagitan po ng ating pong pangangaral na nagagawin sa mga crusade, sa mga plaza, maaaring kumilos o talagang kikilos ang kapangyarihan ng Diyos at na-experience ko po yan sa aking mga krusada na yung mga nasa bahay lumalabas, pumupunta doon sa kanilang mga plaza at doon na po sila inililigtas ng Panginoon. Kaya napakainam po na mayroon tayong kompletong kagamitan kapag tayo po ay nagmimisyon. Kasi po, ang pagmimisyon, ito po ay katulad po ng pamamalakaya. Di ba yung mga disciple na tawagin ng Panginoon, sabi niya, mula ngayon, hindi na kayo mamalakaya ng isda. Tao na ang mamalakayahin ninyo. Sa pamamalakaya po, pinakamainam. Kaya nga, illegal nga lang po. Dito po sa Pilipinas, maraming illegal. Yung tinatawag na pahulbot, yung napakalaki po ng lambat, na yung 1 hektaryang lugar ng dagat kapag po niladladan po ng lubid yan at hinila po yan, yung mga isda po napupunta po doon sa pinaka net. So ang dami pong humulit, talagang ako po yung nakasaksi at nakasama po sa ganitong uri ng pangingisda. Talagang sari-saring isda na uhuli po dahil malaki po yung lambat, maganda yung gamit sa pangingisda. Ganyan din po sa pamamalakaya sa salita ng Panginoon. Pag tayo po kompleto ng gamit, mayroong malakas na sound system, maayos na microphone, malinaw ang sound natin, para tayong naglaladlad ng isang malaking lambat sa gitna ng dagat. So, pag tayo po nagpaputok ng krusada at nangaral sa mga plaza, sa mga barabarangay, para po tayong naglaladlad ng espiritual na lambat. At yung mga tao po doon, sila po ay mahuhuli natin at madadala sa kaharian ng Diyos. At sa ganito pong gawain, ay buhay po ang pinag-uusapan dito. Hindi mo ito kayang gawin at hindi na dito gagawing mission na ito nang hindi po buhay ang pinag-uusapan. Bakit po? Kapag tumawid ka po ng dagat, lalo na po sa panahong ito, dito po sa amin, ito na po yung simula ng tinatawag na taglakas. Na bigla-bigla po nagkakaroon ng subasko, dumidilim, lalaki po yung mga alon. Kaya nga sabi ko, kung hindi running condition yung bangka mo, namatayan ka dyan sa gitna ng dagat. Ay, yung iba po ay kung saan-saan po napapadpad, at yung iba ay talagang di na nakakauwi. So, buhay po ang pinag-uusapan. Hindi ninyo kayang gawin yan. Dahil kayo po ay maaaring may kanya-kanyang trabaho, may mga pamilya, may mga inaasikaso, may mga pinapaaral. Lalo na kung kayo nasa abroad. Pero kami ay nakalaang i-offer ang buhay namin sa ganitong gawaing pagmisyon. Ang challenge ko lamang, samahan nyo kami sa pamagitan ng inyong mga panalangin, sa pamagitan ng inyong mga anumang tulong na kayang ipadala. Sabi ko nga, kahit mga second-hand na damit, sapatos, ipunin ninyo yan, i-LBC po ninyo, padala po ninyo, mag-message lang kayo sa akin, ibibigay ko po sa inyo kung saan address ibabagsak yan. Kung wala po kayong mga pwedeng ipamigay, bumili kayo sa ukay-ukay, yung hindi naman sira, yung kapaki-pakinabang pa, total murang-mura yan, lalo-lalo na dyan sa Baguio City, mura po dyan ang mga ukay-ukay o sa mga lugar na kahit nga po sa ibang bansa, may mga lugar po na talagang yung tinatawag na garage sale. Pupunta ka po doon, naroon ang daming mga hindi na ginagamit na ipinamibigay at maluwag ka din lang sa pera. Aba bumili ka na kung wala kang kayang ipamigay. Lalo na ngayong magpapasko,
Abutin natin ang mga maralita. Sabi ng Panginoon, pag ginawa natin yan sa kanila, sa Kanya natin yan ginawa. Buhay po ang pinag-uusapan dito. Nagsasagip tayo ng buhay. At sa pagsasagip ng buhay, para sila'y madala sa kaharian ng Diyos, para hindi sila mabulit sa impyerno, ay kasama po dyan ang ating bulsa, kasama ang ating sakripisyo, kasama po ang ating dedikasyon. Kaya po, kung nais ninyo makibalikat sa ganitong gawain, sa ganitong paraan, ay natutupad natin ang sinasabi ni Apostol Pablo, i-offer ninyo ang inyong sarili. Italaga ninyo, ang ibig sabihin ay i-offer ninyo ang inyong sarili sa Roma 12:1. Italaga ninyo, ibigay ninyo ang inyong buhay, ang inyong panahon, lahat ng resources at kakayanan na kaya ninyong itulong, ibigay ninyo. Sapagat ito ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ito yung karapat-dapat na tayo ay makasamba sa Diyos ng isang totoong pagsamba. Kasi po yung pagbibigay ay isang uri ng pagsamba. Oh. Di ba? Nang ang Panginoon ay sambahin ng 3 pantas. O natandaan ninyo? Nung sanggol pa siya. Paano siya sinamba ng 3 pantas? Lahat sila may offering. Diba? May kamangyan, may ginto. Ini-offer sa Panginoon. Kaya isa sa paraan na nasasamba mo ang Diyos, nang sabi niya, ito yung kalugod-lugod na pagsamba sa Kanya, ay kasama po yung pagbibigay. At pagdating sa pagbibigay, unang ang hinihingi buhay natin eh. Time natin, resources natin, kakayanan natin. Ay ako, binibigay ko kung ano yung nasa akin. Buhay ko, maging adulot man lang ako. Kung may dumating na blessing, ay dumaloy at makarating po sa mga nangangailangan. Kaya nga po, patuloy ang ating panawagan. Sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ihandog natin ang ating sarili. Ayan. At kasama na nating pag-uusapan sa mga susunod na pag-aaral, ay ang mga handog at kaloob na hinihingi ng Diyos sa tao. Na minsan, yan ay kinaliligtaan ng tao. At dahil dyan, sa halip na tayo pagpalain, malayo yung pagpapala. Ang nangyayari ay pinsala. Kung gusto natin na talagang tuloy-tuloy tayong i-bless ni Lord, unahin natin ang para sa Panginoon. Unahin natin ang nais ng Diyos. Huwag natin masyadong tingnan ang ating sarili. Ang mga nais ng ating sarili, ang tingnan natin, ano ba yung nais ng Diyos? Ano ba yung kalooban mo ng Diyos? Ano ba yung makapagpapasaya sa Diyos? Ano ba yung makapagbibigay ng karangalan sa Diyos? Galing sa buhay natin, mismong yung buhay natin. Lord, narito yung buhay ko. Ituro mo sa akin, ano ba yung makapagpapasaya sa iyo? May isang tagpo sa buhay ng ating Panginoon, may lumapit sa kanya ng mayaman. Paano ba ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, nalalaman mo ika ang mga utos. Mahalin mo ika, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mga lunya, etc. Sabi ng mayaman, nagawa ko ng lahat yan Mula pa sa pagkabata ko, pinagsikapan ko ng gawin yan. Gusto mo ika talaga? Maging sakdal. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. At tumulong ka sa mga nangangailangan. Ipamudmud mo sa mga dukha. Bigla pong tumalikod na nakayuko ang mayaman. Lulugo-lugo siya dahil ubod daw po ng yaman. Yun pala ang kulang. Yung ikaw ay kumalinga at abutin ang pangangailangan ng iyong kapwa. Kaya pag binasa niyo yung Book of Acts, pagdating sa chapter 4, yung talagang nagmahal sa Panginoon, nung mainlove ang mga tao kay Lord, may mga nagbenta ng ari-arian at ibinigay sa paanan ng mga apostol. At ang mga apostolis nag-distribute sa pangangailangan ng mga tao. At dahil doon, yung mga wala nagkameron. Yung mga nagugutom, mayroong pagkain. Dahil natutong
mag-distribute yung mga tao. Nag-offer ng mga nasa kanila. Kasama po yan sa mga pag-uusapan natin sa mga susunod na mga pag-aaral. Basta't sa ngayon, ang aking challenge sa inyong lahat, ibigay natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya mo bang ibigay ang iyong buhay sa Diyos? Galing naman sa Kanya yan eh. Hindi naman talaga atin yan eh. Kaya nga karapatan ng Diyos na hingin din ang anumang nasa atin. Talent natin, resources natin, lakas natin, time natin. Karapatan ng Diyos, may karapatan ng Diyos na hingin. Galing naman sa Kanya yan eh. Pahiram lang naman sa atin yan eh. At kung ito i-offer natin sa Kanya, mabibigyan siya ng karangalan. Sapagkat ang ibig sabihin, hindi ka handang mabuhay sa iyong sarili at hindi ka handang mabuhay na makasarili. Handa kang mabuhay sa ikasisiya ng Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Amen. At isa sa makapagpapasaya sa Diyos ngayong umaga, italaga mo yung sarili mo sa Diyos. At sabihin mo, Panginoon, narito yung buhay ko. Alam ko galing ito sa iyo. Utang ko ito sa iyo. Kaya kung ano po yung makapagpasaya sa iyo, gusto ko po ito yung gawin ng buhay ko. Pwede ba yon? Roma 12:1. Basahin po ninyo. Pamanhik ni Apostol Pablo, ibigay ninyo ang inyong sarili sa Diyos na isang buhay na handog. Nakikiusap pa nga siya na gawin natin yan. At tayo ay magiging karapat-dapat na makasamba sa Kanya. Banal, kaaya-aya, na ito ay karapat-dapat sa pagsamba niyo sa Diyos. Hallelujah. And first, John 3:16, ibinigay ni Kristo ang Kanyang sarili para sa atin, ibigay din natin ang ating sarili para sa iba. Huwag tayong mabuhay sa sarili natin, ang ibig sabihin, kundi mabuhay din tayo, alalahanin natin ang kapakanan ng iba. So ngayon, ang pinakang gagawin natin muna ay pagtatalaga ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Sapagkat iyon ang sinasabi po sa talatang ating pinakateksto ngayon, ang Roma 12:1. Tayo po ay manalangin. At yung mga gusto pong magtalaga ng buhay, kahit nasa ang lugar kayo, nakikita kayo ng Diyos, italaga natin ang ating buhay sa Diyos. Lumapit tayo na may kababaang loob sa harapan ng Panginoon. Oh yes, Lord, we glorify your holy name, O God. Narito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat po sa Bread of Life program na ngayon muli kaming nagsalo-salo sa tinapay ng buhay. Salamat sa iyong salita na nagsasabing, inihandog mo ang iyong sarili para sa amin at dapat din naming ihandog ang aming sarili una sa iyo at sa aming mga kapatid. Salamat din sa lingkod mong si Pablo na sumulat ng Roma, lalong-lalo na ang aklat ng mga taga-Roma at itong mga kabanatang 12 sa verse 1 na kung saan siya ay mayroong pakiusap sa mga tao na ibigay ang sarili sa Diyos. Alang-alang sa masaganang habag na ibinigay ng Diyos. Alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. Ibigay din namin ang aming sarili. Lord, narito po kami, Panginoon. Ang aming sarili, ini-offer namin sa iyo. Gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyong harapan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming mga pagsamba. Gawin mo kaming karapat-dapat sa paglilingkuran sa iyo. Maging kaluguran at kapurihan sa iyong banal na pangalan ang aming mga sarili. Gamitin mo ito, Panginoon, sapagkat ibinibigay namin ito sa iyo bilang isang buhay na handog. Lord, ano man ang kakayanang nasa amin, ay magamit namin ito for your glory, for your kingdom, for your ministry, Lord. Huwag naming isipin ang laging para sa aming sarili. Isipin namin, Panginoon, ang para sa iyong ministry, para sa iyong gawain. Kung ano yung burden mo, kung ano yung compassion mo sa mga nawawalang kaluluwa, sa mga naliligaw na landas, sa mga nasa depressed na kalagayan, sa mga abang tao, sa mga tao na nasa kadiliman. Lord, ilagay po ninyo sa amin puso ang kabigatan sa kanila upang sila po ay aming maabot. Sa anumang kakayanan na nasa amin ay makatulong kami. Ang mga kapatiran namin na nasa abroad, mga kapatiran namin na OFW, mga kapatiran namin na mga nakatali sa kanilang mga trabaho, wala silang time na magmisyon.
pero sa pamagitan ng kanilang mga love offering, donation, o mga material na bagay na tinatangkilik nila na pwede nilang ipadala, makakarating po ang kanilang mga tulong sa mga nangangailangan, at sa ganung paraan ay natutupad namin ang sinasabi mo, Panginoon, na ang gawin namin sa mga dukha, sa iyo po namin ginawa. At natutupad namin ang sinabi sa aklat ng Galacia 6:2 na magtulungan kami sa mga pasanin, at sa ganitong paraan ay natutupad namin ang utos mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa mga kapatiran na aking kabalikat sa ministry, na nakikibalikat sa akin, nakikituwang sa akin, handang magbigay ng kanilang effort, ng kanilang mga tulong, ng kanilang mga love offering, ng kanilang mga tinatangkilik, kahit ng mga second hand ng mga damit o ano pa mang bagay na kaya nila, Panginoong, ibigay, i-donate sa amin pong mga gagawing pagmimisyon sa mga depressed area, sa mga tribes, sa mga island. Lord, salamat na sila ay hinihipo mo at sila ay nakakabalikat na ng inyong lingkod para sa gawaing pagmimisyon. At salamat, Panginoon, na ang paksang ito patungkol po sa the best na pagbibigay na hinihingi mo ay magpapatuloy, at patuloy nagigisingin mo ang lahat ng mga kapatiran namin dito, lahat ng mga tagapakinig ko, at sa lahat ng makakapakinig pa ng programang ito. Ako'y nanalangin na ang Banal na Espiritu'y kumilos saan mang lugar sila naroon upang hipuin ang kanilang mga puso at kalooban, at kung anong burden at compassion ang aking nararamdaman sa iyong ministeryo ay maramdaman din nila, Panginoon, at saan man sila naroon ay makatuwang sila, makatulong sila sa pagtataguyod ng mabuting balita ng kaligtasan, sa pag-abot sa mga tao na nasa mahirap na kalagayan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi aksidente na mayroong kaming ganitong programa. Ikaw ang naglagay ng programang ito para marami pang tao ang makaranas ng pagliligtas mo. Salamat, Panginoon, at tunay nga sa iyo ko pinagkakatiwala ang gaganaping krusada sa araw po ng bukas sa Barangay Tamisan, sa mga nitibo at sa mga hindi tribo, sa lahat ng mga mamayan doon, sa mga kasundaluhan, sa mga barangay official, sa mga mamayan doon. Nalangin ako, Panginoon, ngayon pa lang ay magsugo na po kayo ng anghel para po ang lugar na yun ay saturate at udyukan ang mga tao kasama ng iyong Banal na Espiritu na umattend sa gaganapin pong evangelistic crusade, at dalangin ko po na maraming tao ang makakilala, ang makaranas ng iyong pagliligtas. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran na nagbibigay na kailang mga love offering at donation, at sa pamagitan nito ay patuloy namin nagagampanan ang ministeryo na pinagkatiwala mo sa amin. Bless everyone, O Lord, ayon sa kanilang mga pangangailangan. Again din, Panginoon, ang mga may sakit, kahabagan po ninyo, iunat ninyo ang inyong mapagpalang kamay, padaluyin ang himala ng kagalingan, anumang sakit yan, mula ulo hanggang talampakan, dumaloy ang himala ng kagalingan, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa bituka, sakit sa balat, sakit sa buto, sakit sa baga, sakit sa iba't ibang parte pa ng katawan, mula ulo hanggang talampakan. Sa pangalan ni Jesus, nagdideklar ako ng miracle healing. Receive your healing in Jesus' name. Maging ang mga tinamaan ng coronavirus, kung ikaw ay nakikinig at nais mo maranasan ang kagalingan, panampalatayanan mo si Jesus ay namatay sa krus, at sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay dinala ng bihag ang lahat ng sakit at karamdaman, at sa kanyang mga latay tayo ay magaling na, at sa pamagitan ng kanyang dugo na ibinuhos ni Jesus doon sa krus ay tayo ay natubos sa lahat ng sumpa. Kaya panampalatayanan natin ang himala ng kagalingan mula kay Jesus ay dumadaloy at dadaloy sa buhay natin. Receive in Jesus' name. Receive in Jesus' name. At ako'y nanalangin din, Panginoon, sa iba pang mga pangailangan at prayer request ng aking mga tagapakinig na inilalapit po sa pamagitan ng programang ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, tunay nga na dumaloy po ang himala ayon sa pangailangan ng bawat isa. Receive in Jesus' name. At tunay nga na sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, lahat ng mga lupaypay na kaluluwa, mga nanghihina, mga nawala ng pag-asa, nakakaranas ng depresyon, Ama, sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko ng iyong Banal na Espiritu ay dumaloy, abutin ang bawat mga lupaypay na kaluluwa, ang may mga nadidepress, ang mga nawala ng pag-asa. Lord, dumaloy at hipuin sila ng iyong mapagpalang
mapagpalang kamay at magkaroon sila ng pag-asa. Ang mga nalulungkot magkaroon ng kagalakan. Ang mga may kaguluhan magkaroon ng kapayapaan. At tunay nga, Panginoon, lahat ng nauuhaw sa pagpapala, lalo sa spiritual na aspeto ng buhay, abutin ang iyong mapagpalang kamay at sila'y palakasin, patatagin sa kailang pananampalataya at relasyon sa iyo. At tunay nga, Panginoon, walang anumang gawa ng dyablo na magtatagumpay sa amin, sapagkat alam namin na ikaw ay nagtagumpay na para sa amin. At sabi mo nga, Panginoon, bagamat daranas kami ng kapigatian sa sanglibutang ito, pero laksan lang namin ang aming loob sapagkat nagtagumpay ka na, at lahat ng nanalig sa iyo, Panginoon, ay magtatagumpay na kasama mo. Kaya pinanghawakan namin, Panginoon, na kami nagtagumpay na sa pangalan ni Jesus, at wala ng kapangyarihan sa amin ang anumang gawa ng kadiliman. Sa pangalan ni Jesus, kami ay more than conqueror, higit pa kami sa mananagumpay dahil sa tagumpay na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Hallelujah! Glory to your holy name, O Lord. Maluwalhati, maitaas ka, palagi maparangalan ka. Salamat din sa mga kapatid na nagbibigay ng buhay sa iyo, nagbibigay ng mga love offering, ng lahat ng kaya nilang ibigay sa ministeryong ito at sa misyon na ipinagkatiwala po ninyo sa inyong lingkod. Salamat po aming Diyos. Basbasan niyo po ang bawat isa, patuloy na patnubay at samahan ng iyong banal na Espiritu, at bukas pong muli, sa ganito rin pong oras, muli niyo kaming pagsamasamahin sa pamagitan ng programang ito. Sa iyo po ang pinamata sa papuri at karangalan ngayon at magpakailanman, sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. And amen and amen. Salamat po. Wala pong interruption yung ating live ngayon. To God be the glory po. Hallelujah.